So tuloy na Sige. po ako mga kapatid. Ang forex trading po no ay ito po ay yung ah, tumutukoy po dun sa salitang foreign exchange, no? Yung forex o yung FX na tinatawag, pag narinig nyo po yun po ay, ang ibig sabihin po nun ay foreign exchange o ito po yung pagpapalitan po mga kapatid ng salapi ng mga bansa. Naintindihan niyo po? Halimbawa, pinalit mo yung peso sa dollar, yun po ay isang example na ng foreign exchange. Siya po ay nagiging forex trading lang kapag ka po yung pagpapalitan ay ginawa no sa objective o na may objective na kumita. So yun na po yung forex trading. Kuha niyo po ba yon? Tapos ang nadagdag lang po doon mga kapatid is yung tinatawag na forex market. Ang forex market po ay kung saan ginagawa o fina-facilitate, no, yun pong pagpapalitan ng pera. Kuha niyo po. Maliwanag po Mm. ba yun mga kapatid? So yun po yung forex market. Kumbaga palengke ng pagpapalitan ng salapi. Kasi ang forex trading po actually ay wala yang pagkakaiba dun sa halimbawa po nagpunta kayo ng ibang bansa, punta kayo ng Singapore, dahil hindi magagamit dun yung peso. So kailangan mong ipalit yung ah, pera mo na peso doon sa Singapore dollar para po makabili ka doon. Ganun po yon. So yung mga nasa Korea, ganun din. Yung peso natin dito, hindi mo pwedeng gamitin doon sa Korea. So kailangan mo munang ipalit yon. So kapag po halimbawa pumunta ka sa punta ka ng Singapore tapos ang exchange rate halimbawa ay 37 pesos ang isang dollar, Singapore dollar, halimbawa lang. Pagpunta mo doon ng Monday, tapos nagpapalit ka halimbawa ng 1,000 pesos o 1,000 Singapore dollars, no? So, after a week or after a few days, bumalik ka dito sa Pilipinas tapos may natira kang Singapore dollars. Ipinalit mo ulit ng peso yon. So kung halimbawa mas lumaki yung value ng Singapore dollars, so lumalabas nung ipinalit mo yung Singapore dollars mo into peso, mayroon pong difference between po dun sa magkanong niya ipinalit from peso to Singapore dollars and then Singapore dollar to peso. So yung ah, difference po nun, yun po yung lalabas na pinaka-profit. So anong nangyari lang, nagkaroon na nga po ng forex market at saka platform kung saan nakakapag exchange na ng salapi without having na dumaan ka pa sa mga money changer o di kaya sa bangko para magpalit. Kuha niyo po kapatid. And dahil doon sa platform na yon, no, and sa tulong po ng mga broker, no, ay nakakapag-execute po tayo ng mabilis ng pagpapalitan ng dalawang magkaibang uri ng salapi para po kumita tayo doon sa magiging difference sa paggalaw ng value ng dalawang pinagpalit na value ng pera. Naintindihan niyo po ba yon mga kapatid? Kuha po. May tanong po ba kayo? So parang ganito din po yan. Ang forex trading po ay para ding mga traditional business. Halimbawa, yung mga nandito sa probinsya, ano po? So, alam nila na sa Divisoria, sa saan pa ba? Baclaran, sa Taytay, no? Mayroon diyang mga, sa Pasig, mayroon diyang mga merchandise na pwede mong mabili ng mura. Pagkatapos, pag dinala mo sa probinsya, mabibenta mo ng mahal, no? So, ang pagkakaiba lang po kapatid ng forex trading, ang mismong kalakal o produkto natin dito ay pera na mismo. Kuha nyo po. And ang kagandahan po Mm. niyan, unlike po nung ibang mga traditional businesses na alam natin, no, ang forex market po ay napakalaking merkado. Sa ngayon po ay umaabot na ng mahigit 7 trillion, no, US dollars yung umiikot na salapi sa forex market. So, anong ibig sabihin nun para sa atin? Siyempre, kung ganun kalaki yung market, mas matibay yung negosyo kasi hindi mawawalan ng supply. Kuha niyo po ba mga kapatid? At dahil yan ay salapi, no? Eh alam naman natin ang sistema ng pananalapi sa buong mundo,
no, ay para naman yatang hindi pa mawawala, no, sa mga darating na panahon. Hindi naman siguro tayo babalik dun sa barter na sistema. Kuha niyo po? And kung tayo man ay pumunta doon sa hinaharap na cryptocurrency na, kung tayo po ay matuto ngayon dito sa ating 3 days challenge na ng forex trading, the same knowledge, no, ay magagamit nyo po kahit po yan ay cryptocurrency na. So wala po yung pagkakaiba. Ang magiging iba lang po is kung ano yung pinaka items or product po na ibebenta o pagkakakitaan natin. Okay? Ngayon pupuntahan na natin kung ano ba yung mga advantages, no? Kasi maraming nagtatanong eh, ba't ako magfo-forex? Empleyado na ako, may negosyo na ako, 'di ba? So ba't ako magfo-forex? So dito po sa forex trading mga kapatid, ito po yung isa kong mga nakita. Una yung high profit potential. Ano po? Nung una talagang nabigla din ako. Um, na bigla-bigla po akong tumalon sa forex trading, which is mali din na gusto ko matutunan nyo. Ako po kasi noon, nung matutunan kong forex and awa ng Diyos ng mga panahon na yun, mayroon po akong konting na itatabi. Eh, nag-resign na din po agad ako tapos nagtayo ako ng ibang business tapos forex trading. Hindi pala po ganun kadali yon. So sa mga may trabaho, bagaman iisa-isahin ko po itong mga nakita kong advantages, wag po kayong ma-excite, no? Hindi ko po sinasabing kayo tumigil sa inyong mga current na pinagkakakitaan. Ang palagi ko pong sinasabi, kapag times 3 na, no, ng kung magkano kinikita mo sa iyong pinagkakakitaan ngayon, ang kinikita mo na sa Forex, doon ka mag-resign. Kuha niyo po. Kasi dito po, malaki po ang possibilities na yun pong inyong kinikita isang buwan ay 2 oras nyo lang kikitain sa Forex. Totoo po yon. Pero ang hindi totoo ay yung sinasabi ng iba na pagkapasok mo ng Forex, ganun na kaagad. Hindi po. No? Ako po ay tumagal ng more than 3 years bago po naging profitable. Bago ko po na naaral na mabuti yung Forex at saka po yung aking sarili. Yun pong aking emotion sa pagtitrade. Kuha niyo po. Mm. So, hindi po yan bigla ang talon. Maniwala na po kayo sa akin. Hindi po yan. Kung mayroong mga nagpapakilala na natutong mag-forex nung isang linggo tapos ngayon ay kumikita na, malabo po yun. I-explain ko po sa inyo yan in details mamaya. So ang kagandahan po dito lang talagang high profit po, no? Yung potential po nito. Sky's the limit, sabi nga, no? Kayo ang mananawa actually eh. Kuha niyo po. Kayo yung magsasabi na ayoko na ng masyadong mayaman. Naintindihan niyo po. So, loobin, wag din itong maging dahilan para umibig tayo sa salapi. Ano po? So, ang sinasabi ko po, ito is something na wala talagang limit hangga't niloloob ng Panginoon. So, ganito po 'yon. So, bakit ko nasabi kanina na hindi biglang yaman? Kasi sa Forex mga kapatid, ang totoo, no? Ito po ang totoo na kaya na maging average na income per month is 3% lang ng kung magkano ang iyong kapital. Naintindihan niyo po ako? Hindi ko sinasabing yan yung maximum. Yes, there are times na kaya mong kumita 200% ng pera mo, 300 or even more than that. Ano po? Kasi meron yung pinakamayaman na naging forex, isang araw napataob niya yung Bank of England. Isang araw lang yun. So, gaano kalaking pera ang kinita niya that time, no? So, pero sa ating mga retail traders, sa ating mga maliliit ang kapital, ano po, yan po yung pwede nyo expect. At hindi din po tama na maghangad po kayo ng masyadong malaking profit. Kasi sa forex trading po, hindi po yan sa palakihan ng percentage ng profit. Sa forex trading, consistency at tamang strategy, which i-share ko po sa inyo kung paano gagawin. Kuha nyo po. So dito po, ako sa aking sarili, ang minimum ko lang po ay 5%, 3 to 5%, okay na po ako noon. Kuha nyo po, masaya na ako noon. Basta maka 3 to 5% ako in a month, okay na ako noon. Hindi na ako magte-trade. Magche-chess na lang ako. Kung ano na lang gagawin ko noon. Ganun po siya. So, kung papansinin nyo, dito po sa slide, kung ang puhunan mo $100, ang monthly profit na 3%,
$3 lang yon. Monthly profit po yon. Kung maka 15% ka, that's $15. Sa 1,000, that's $30 lang. Kuha nyo po. Kuha. Mm. Sa monthly profit naman ng 15%, $150 lang yon. So kulang na kulang po yon mga kapatid. Naintindihan nyo po. Kuha. Pero bakit maganda yung Forex? Kasi dito po sa Forex trading, no, um, pwede ka ding kapag natutunan nyo na po itong Forex trading, gumaling na kayo sa pagpo-Forex, pwede kayong mag-apply as master trader. Sa WeGolden po ay mayroong programa ng copy trading, and almost every ah, f- broker po ngayon ay may copy trading na din. So doon po kayo ang magte-trade pag master trader kayo, pagkatapos lahat ng kakapi sa inyo, yung mga tamad mag-trade, no? Papakapihin mo lang kung anong trade mo, yun din ang trade nila. Tapos sa profit po nila, meron po kayong certain percentage. Ang copy trading po is kung sino yung nagpapakopy, yun ang magdi-decide kung magkano sisingilin niya doon sa nagcopy sa kanya. Wala pong pakialam ng broker doon. Though meron lang silang max na percentage which is per 50%. Most of yung mga platform, no? So, well, hindi din naman siguro papayag yung mga kumakopy na more than 50% mapupunta sa iyo sa pera nila, di ba? Nakuha niyo po. So, Mm. ah, ang average po na makikita nyo is between 5 to 30%. Kuha nyo po. So kung dito, halimbawa 5%, so maliit lang yung profit. Kuha nyo po. Kasi that is 5% ng profit, no, ng kumapi sa'yo. Kuha nyo po. Pero still, kung halimbawa after 2, 3 years, madami ka ng followers, no? And hindi naman 5% yung hiningi mo, no? Ginawa mong 10% or 8%. So mas malaki pa din po yung pwede nyo i-profit. And dito po sa table na ito po ay ang nakalagay lang dito is if $1,000 lang yung account. Siyempre, lahat ng trader, ano po, 3 3 years onwards, hindi na po yun $1,000 ang account ng mga yan. Kuha nyo po. Kuha. Mm. So kung halimbawa malaki yung account nila, halimbawa naging $10,000 to, edi $300 na po ito. Kuha nyo po. Kung yung Mm. 1,000 naging 10,000. Na-guess nyo po ba yon? So hindi po maliit Mm. yon. Kung halimbawa talagang sineryoso mo, inaayos mo talaga yung pagtitrade mo, no? Siyempre, mayroon kang sarili mong account, kumikita ka din doon. Parang anong nangyari lang, na-multiply po, no, yun pong inyong account. Kasi every time na may kakopy nga po sa inyo, ay may profit din, percentage pa din po kayo dun sa profit nung nag-copy po sa inyo. Nakuha niyo po ba yan, mga kapatid? So, bukod po doon, actually, ito yung mas malaki. Kung loloobin ng Panginoon, no, after a year or after 2 years, depende po sa inyo, ay kayo po ay naging funded trader na, no? So, yan po ang maganda talaga. Kasi ang ibig sabihin mo ng funded trader, ganito po yon. 'Di ba yung una kong nabanggit sa inyo is about being a master trader. Ang master trader, pera ng ibang retail trader ang pinagkakakitaan mo pag kumapi sila sa iyo. Kuha nyo na po yon. Sa funded trading po o prop firm, yung tawag po doon sa mga company na nagbibigay naman po ng kapital, ano po, doon sa mga subok ng mga trader, no? Yan po yung malaki. Kasi as sa akin pong halimbawa sa akin pong current na prop firm, up to 2 million po ang kaya nilang i-provide na funded account. That is USD. Naintindihan niyo po ako? So let's say after 2 years, magkaroon ka ng 10,000 USD na funded account, which is yan na po yung very common. Isa na po yung sa pinakamababang funded account sa mga prop firm. So, ang normal po na monthly profit po, no, sa prop firm, kung the same strategy ang gagawin mo is pwede pong 3% to 5%. Let's say 3% na lang.
So 3% ng 10,000 USD is $300, I'm rather, no? Pero ang profit nyo po dyan is 80% to 90% nung kita ng pera ng prop firm. Naintindihan nyo po ba yon? Uulitin ko po sa pagiging funded trader, meron pong mga companies, no, na nagpapagamit ng pera nila dun sa mga pumapasa dun sa kanilang evaluation. Kuha nyo po. Kapag napatunayan mo na maayos kang trader, pumasa ka, sila po ang magpuprovide ng account. Tapos ikaw magte-trade, tapos sa profit po o sa hatian ng kita, 80% to 90% mapupunta sa iyo. Ang mapupunta lang do sa prop firm is yung 20 or 10%. Kuha nyo po. Kaya dito po sa table, kung halimbawa po ay ang nabigay sa inyo na funded account ay 10,000 USD. So, ang 3% o kumita sa isang buwan ng 3% ang 10,000 nyo, that is $300. Kung kukuhanin po natin yung 80% ng $300, that is $240 monthly. Kung 3% lang. Kung halimbawa, gagahin yung style ko na pag naka 3%, 5% out na, hindi na ako magte-trade, no? So, ganun yung income na pwede nyong expect kung 10,000 USD ang inyong account size. Kuha nyo po. Paano kung after 3 years, mayroon ka ng 200,000 USD na funded account? So, the same computation, pwede kang kumita ng 4,800 monthly. Paano kung after 5 years or 7 years, mayroon ka ng 2 million na funded account? Kuha nyo po. Di mayroon kang 48,000 USD per month. Di ba? Imposible ba yon? Hindi po. Kasi sa funded trading po, no, pwede kang magkaroon ng ganito kalaking account sa isang prop firm lang. At pwede ka din namang magkaroon ng 200,000 USD na account sa kung ilang funded o prop firm ka makakakuha. Pwedeng 2, 3, 4, 5, 10 na iba't ibang prop firm. Kuha niyo po mga kapatid. Dyan po, hindi yan mahirap execute. Kasi pwede niyo po na after nyong i-analyze, i-enter nyo lang po yung inyong trade doon sa magkakaiba't ibang platform. Ganun lang po yon. Kung sakali na magkakaiba ng platform, yun pong inyong mga prop firm. Kuha nyo mga kapatid. Kuha po. So sa akin pong opinion, ang magandang gawin, no, is mag-start muna kayo, mag-focus muna kayo sa education nyo, no? And then start lang kayo ng kung pwede doon sa mga simulang mga araw, mga buwan, linggo, hangga't hindi nyo pa po naiintindihan yung ating mga pinag-aaralan, demo account lang. Kasi dito po sa forex trading, pwede kang mag-start ng walang real money. So, demo account lang muna. Tapos pagka yung na-execute mo na ng tama, so mag-start ka lang ng small account. And then, kapag po halimbawa 12 to 24 months or 1 to 2 years, kayo po ay maayos na mag-trade, doon na lang po kayo kumuha ng inyong funded account sa mga prop firm. So, napakadami pong prop firm. Kuha niyo po mga kapatid. Kuha. So, another advantages po nito is yung multiple na income stream. No? Actually, pwede po kayo kumita sa forex trading kahit hindi pa kayo nagte-trade. Nandito po yung lagi ko pong sinasabi sa mga kasama ko, no? Kasi yun pong mga broker ay kumikita every time na mayroon pong nagte-trade sa kanila. Kasi pang ganito po yan. Halimbawa, pumunta ka ng McDonald's, bumili ka ng pagkain. Di po ba, yung McDonald's, yun yung nagluluto ng pagkain, and yun yung nagsaserve doon sa mga client niya. Kuha niyo kapatid. So, dahil doon sa service na ginagawa nila, mayroon po silang profit. The same din po sa mga bangko, sa mga money changer, kung saan pag nagpalit ka ng pera sa kanilang facility, mayroon po silang profit. Kuha niyo po kapatid. So ganun din po ang mga broker. So dahil po doon, mayroon silang mga programa, no, na kung saan kung ikaw po ay nakaintindi na ng about sa forex trading,
ay pwede nyo din pong i-take advantage, no? Isa po dyan is yung pagiging IB o yung tinatawag na introducing broker. So, simple lang po yan. Wala kayong kailangang bayadan, hindi nyo kailangan mag-apply, hindi nyo kailangan ah, magkaroon ng mataas na tinapos, no? Pag kayo marunong kayong mag-Facebook, no, pwede kayong maging IB. Ibig sabihin lang po noon, ipo-promote nyo lang po yung broker na yon. Tapos, kapag po mayroong mga trader na nag-trade sa kanila, kuha nyo po, pwede po kayong kumita doon. Kuha nyo mga kapatid. So ang kagandahan po dito sa atin dahil tayo po ay nagtuturo na ng forex trading, hindi nyo na kailangan kayo po ang magturo pa. So ang gagawin nyo lang, i-invite nyo lang po yung mga kaibigan nyo, yung mga kakilala nyo, tapos dito po sa atin na mag-aral ng pagtitrade, pagkatapos pagka po sila ay ah, natuto na, gusto nilang mag-trade, ibigay nyo lang po sa kanila yung inyong IB link na tinatawag. So, hindi po aking link. Kahit ako po yung nagtuturo, hindi po link ko ang inyong ibibigay. Yung link nyo po. At hindi ko po kayo pangunahan kung anong um, broker ang gusto nyo pong i-promote. Although, syempre, dahil sa ngayon, ang kapartner natin ay We Golden. So, ako po personally, hindi ko po pinopromote pero ang akin pong ginagamit na broker ay We Golden. Kasi sila nga po yung puprovide sa atin ng mga gamit natin dito po sa ating pagtitraining. Kuha nyo po. Maliwanag po ba yon? So ang kagandahan doon kung halimbawa gusto mong maging IB, so kahit hindi ka pa nagtitrade, pwede na po kayong kumita doon po sa pagiging IB sa We Golden and any other brokers po. Meron pong ganyang programa. Kuha nyo po yan mga kapatid. Kuha. So ang dinidiscuss ko lang po sa inyo ngayon is kung ano pa yung possibilities na pwede nyo pong pagkakitaan kung kayo ay marunong ng mag-forex. Kuha nyo po. Kuha po ba? Kasi syempre, alam mo naman na mag-promote ka ng something na hindi mo naman naiintindihan. So kung halimbawa may tanong sa iyo about sa forex, at least ngayon after na training natin, pwede nyo po silang sagutin. Ang kagandahan lang, meron po kayong venue kung saan dadalhin nyo lang po doon yun pong inyong mga gustong lapitan at alokin patungkol po doon sa forex trading. Kuha nyo po mga kapatid. Dalhin nyo lang po dito. Ang ating pong training ay every Monday, Tuesday, Wednesday. Tapos, baka naman po sila ay maging profitable na forex trader and even po kayo, um, tuwing nag-trade po ako ng mga araw na yon, Monday to Friday, bukas ang market, pwede nyo po akong tanungin, pwede po kayong sumabay sa aking pag-analyze. And meron din po tayong mga platform like sa YouTube, meron po tayong mga ina-upload doon ng mga videos para makapag-aral pa po kayo nung iba na hindi natin mako-cover dito sa 3 days training natin. And aside from that, kung halimbawa po available kayo doon sa time na available din ako, pwede po kayong sumabay sa akin sa pag-analyze ko po. And then meron din po tayong Facebook page kung saan po ay pwede niyo pong makita yun pong mga analysis ko doon sa mga pwedeng i-trade. Halimbawa sa araw na ito, ganun po yon. So hindi mahirapan po yung inyo pong pag-aaral and of course yung inyo pong pagtitrade moving forward. Kuha niyo po yon. And palagi ko din po sinasabi sa lahat na kapag kayo na yung marunong, wag niyong ipigilin ang inyong sarili na tumulong sa iba. Kaya po kung makapapasama po kayo doon sa magde-decide kayo na magtuloy sa forex trading, i-add po namin kayo doon sa amin pong group chat and makikita niyo po doon. Hindi lang naman po ako ang nagtuturo po doon. May mga nag-share ng kanilang mga trade, may mga nagtuturo kung anong mga natutunan nila. And in fact, mayroon po doon ng mga mas magagaling pa sa akin. Kuha niyo po mga kapatid. Kuha. So, ganun po yun. So, meron tayong community. Bagaman maliit pa lang po tayo, awa at tulong ng Panginoon po ay nakakapagtulungan naman po doon. So, other advantage po ng forex trading mga kapatid is yung flexibility. Dito, bukas po ang market kasi ng Monday to Friday. Ibig sabihin, pwede kang mag-trade Monday to Friday, 24 hours yun. Although ako po, personally, ay
nagtitrade po ako dun sa mga oras na based sa aking experience, magandang mag-trade. Which is, yun nga po yung tuwing umaga, 8 to 10, doon po ako nag-analyze. Doon po ako nagpe-prepare ng trade ko. Pero ako po ay nag-e-entry ng trade pagdating po ng 2 o'clock hanggang 4 o'clock or minsan na naabot po ng 5 p.m. And then sa gabi po ay 8 to 10 p.m. Yun naman po ay pagka po available po ako and meron pa po akong kapasidad na mag-trade kasi meron po tinatawag na maximum exposure. So explain ko po sa inyo yon sa susunod natin mga training. Pero ang ibig ko lang po sabihin, hindi araw-araw ay nagtitrade po ako. At hindi araw-araw ay pwede po ako mag-trade. Kuha niyo po. Pero ang kagandahan, dahil 24 hour a day ay bukas ang market, pwede po kayo mag-trade anytime. Kuha niyo po. Ako lang, meron lang akong preferred na time. Ganun po 'yon. Okay? So, another advantages po is income security, no? Hindi to katulad ng ano, yung mga empleyado na pag lumaki yung kita ng company, pwede kang tanggalin. Pag nalugi yung company, pwede ka ding tanggalin, no? Pag nagkaroon ng calamity, pwede kang tanggalin, no? Yung iba kasi hindi na naniniwala na pag lumaki ang kita, pwedeng tanggalin. Pwede po yon. Kasi nung ako po ay parte ng Exicom, ganun po. Lumaki po ng todo yung company namin. Umabot kami ng 100 million a month. Nakita namin na ceiling na. Ibig sabihin wala nang ibang pwedeng pagkakitaan, no? So ang only way para lumaki pa yung profit is bawasan yung gastos. So ginagawa po 'yon. So pagka sa mga regular na employment, madaming pwedeng mangyari. No, pag tumanda ka na, no, may mas bata, mas mabilis nang kumilos sa'yo, 'di ba? Mas madaming alam, may AI pa ngayon, pwede kang tanggalin. Kuha niyo po kapatid, dito wala. Wala pong ganon. So wala kang boss, 'di ba? Ayusin mo lang yung pagtitrade mo, ikaw na yung boss. Kuha niyo po. And then, yung isa pa po is yung low barriers. Dito, kung i-compare niyo po sa negosyo, um, dito po sa forex trading, hindi mo kailangang ano po, magrenta ng office, hindi mo kailangan na mag-hire ng empleyado, no? Sa negosyo po kasi ang mahirap habang lumalaki, lumalaki din po yung gastos. Kuha niyo po. So, dito hindi ganon. Habang lumalaki yung negosyo mo, meaning may mga nagka-copy na sa'yo, no? Lumalaki na yung puhunan mo, dumadami na yung firm mo, the same pa din yung gagawin mo. Walang pagkakaiba. Kuha niyo po yung oras ng pagtitrade, yung tagal mo sa screen, kung kailan ka mag-i-entry, yung process ng pagtitrade, still, yun pa din po siya. At lahat po yun ay tuturo ko po sa inyo. So, another advantages po is yung pong independence, no? Dito pwede kang mag-trade kung nasaan ka man, no? Nasa abroad ka, nasa beach ka, nasa kama ka, natutulog, nakahiga, pwede po kayong mag-trade. Kuha niyo po. Kasi ang time lang naman na talaga na kailangan nakatutok ka sa PC is yung time na kayo po ay nag-i-evaluate o kayo po ay nagbabasa ng market. Once na may entry mo na yon, wala ka nang gagawin talaga doon. In fact, pagka-entry ko po ko ng trade, sinasaraduhan ko ng PC ko. At hindi ko na po yung binabalikan. Babalikan ko yun siguro after 2 or 3 days. Depende po sa kung anong klase ng entry ko. Ganun lang po yon. So magkakaiba po ng type ng pagti-trade. Mayroong scalping, mayroong intraday, mayroong swing trader. So didiscuss ko po sa inyo yon moving forward. Okay? Maliwanag po. Naintindihan niyo po ba yung mga nabanggit kong advantages ng forex trading mga kapatid?